yan, Sandro, live na live pa rin tayo dito sa Department of Health. At kasalukuyan nilang nakikita itong biyaheng kalusugan, lakbay buhay kalusugan. Ito yung parang bus at ito ay nagpo-provide ng different basic services ng Department of Health. At ito ay parang roadshow, pupunta sila kung saan saang areas at sila ay magbibigay ng mga talk, mga seminar tungkol sa proyekto ng DOH. At very interactive to kasi may mga puppet show. Para sa mga bata rin talaga, marami silang mga pwedeng gawing mga activities dito na talagang may matututunan sila, may information silang makukuha pagkatapos. Hindi lang puro fun and games. Kasi entertainment siya and knowledge ang nakukuha dito. And of course, in line with the DOH 115 founding anniversary at ang kanilang mga health services, this morning, naku, mapalad tayo makakasama natin. Ito magbibigay ng mga impormasyon at detalye tungkol dun sa mga diseases. Alam mo naman, seasonal diseases, Yes. di ba? Kahapon nga may nakasama tayo na from DOH din at marami rin tayo mga natutunan sa kanya. And this morning, natin ating very special guest, si Assistant Secretary Eric Tayag, spokesperson ng Department of Health. Good morning po, Asik. Good morning, Diane. Good morning, Sandro. Una muna, happy birthday sa amin dito sa Department of Health. Happy birthday! And congratulations! Siyempre, 115 years. Oo, Yes. 115 years na po tayo. Yes. So, Asik, umpisa na natin. Kamusta naman po yung pangkahalatang kalusugan dito po sa ating bansa? Alam mo, sa ngayon, ang mga Pilipino ay maganda na ang antas ng kalusugan. Tumataas na ang ating life expectancy at birth. Nung araw kasi 40 years hanggang 40 years lang. Ngayon, lumalampas na tayo ng 70 on the average. At may maganda rin balita syempre kasi maraming mahirap ngayon ang nakikinabang sa biyaya na nakukuha nila sa PhilHealth. At syempre, pinoproteksyonan din natin ang ating bansa sa mga health threats. Alam nyo naman, nandyan ng MERS, nandyan ng H7N9, at iba pang panganib, lalo na parating na naman ang pag-ulan, pagbaha. So naghahanda ng Department of Health dyan. Yes, sir, napag-usapan nga niyo, parating na ngayong panahon ng pagbaha. Siyempre, alam naman natin na lagana palagi yung sakit ng dengue at siyempre yung leptospirosis. Aside po sa mga dalawang nabanggit ko, ano pa po ba yung mga dapat na paghandaan ng mga diseases or mga sakit na sa panahon ng tag-ulan, ng baha? Sa panahon ng tag-ulan, may kami, Sandro, na wild diseases. Yung W, kumakatawan sa waterborne or diarrhea, waterborne diseases or diarrhea. Yung I, influenza and other respiratory tract infections. Yung L naman sa leptospirosis at yung D sa dengue. Ito yung madalas magiging panganib sa ating mga kababayan. Kailangan natin maintindihan na sa pag-ulan, pagbaha, pagdating ng bagyo, maaaring makontaminate yung ating drinking water sources. Kaya yan, pwedeng dumami ang mga kaso ng diarrhea. Influenza, ito yung panahon na kung saan maghahawaan tayo sa ubo at sipon. Kaya nga yung mga senior citizens natin, may libre ho kayong bakuna sa influenza. Punta na ho kayo sa health center. Leptospirosis, kung may baha, nandyan ang mga daga. Lalo na yung mga basura ay hindi natin naliligpit. So yung sugat natin sa paa, yun ang paraan para pumasok yung mga bakterya na nahalo sa tubig baha mula sa ihi nitong mga dagang nabanggit ko. Kaya mga 10 araw matapos mo maglakad sa baha, kakaroon ka ng lagnat, panginginig, at maya-maya mamumulan ng mata mo, maninilaw ng balat mo, hirap ka ng umihi, delikado na yon. At panghuli, yung dengue. Pero, Sandro, alam naman natin, ulan, sikat na sikat at kilalang kilala itong dengue at medyo delikado nga talaga ito. So, Asik, ano po ba yung mga ginagawang aksyon ng Department of Health lalo na ngayong tag-ulan para maibsan po yung mga cases ng dengue? Alam mo, nilunsad namin muli na noong dekada 90, nailunsad na, inulit namin ulit, 4 o'clock habit. Na kung saan, tuwing alas 4 ng hapon, di ba meron tayong 3 o'clock habit? Yes. Kung saan nagdarasal Dasal ng po maraming Pilipino. Alas 4 naman, panahon para mag-stop, look, listen. Stop. Kung ikaw yung naatasang tao sa paaralan, opisina, simbahan, dyan sa inyong barangay, na siyang sasama sa campaign natin sa dengue, hinto mo muna pansamantala ang iyong pangkaraniwang ginagawa. Sapagkat, pupunta ka sa pangalawang aksyon, look, hahanapin natin, search, yung mga mosquito breeding sites. Alam mo, nasa malinis na tubig nabubuhay itong mga itlog at kitikite. Yun ang hahanapin natin. At listen, makinig sa mga barangay officials, sa mga health providers,
kung paano natin maiiwasan ang sakit na ito. Kaya stop look please sa inyo. Yes. Gusto namin 4 o'clock habit. Kung hindi man araw-araw, kahit man lang linggo-linggo. Opo. So ito po sinasabi po nga nila na yung mga dengue daw, may mga certain po na lumalabas sila at kumbaga nangagat. Ano po ba yung, totoo po ba ito? At may, ano po ba yung mga oras na Ang ito peak na biting binabanggit? hours nila, maya-maya mga alas 10, 2 hours from now. At saka bago Wala. mag-tapit hapon. Oo. Alam mo, yung lamok kasing Aedes aegypti, na-attract yan sa atin sapagkat we exhale carbon dioxide, nagpapawis tayo, so nasisense nila yung lactic acid. At pag dark colored yung damit natin, halimbawa itong suit ko ngayon, it absorbs heat, na-attract din sila sa heat. Okay. Okay, so, at kung mabango ka, well, ina-attract mo sila. So, dapat talaga mag-ingat tayo dahil alam mo, Asek, kwento ko lang sa'yo dahil nga ako po ay nagkaroon ng grade 2 dengue fever. So, kamakailan lang yan. So, gumaling na ako pero alam mo talagang yung experience ko, hindi talagang in pain ako all throughout. So, talaga ngayon, ingat na ako. Para lingid po sa kaalaman ng mga viewers natin, ano po ba yung mga simptomas po ng dengue fever? Oh, so, syempre, magkakaroon na ka ng mataas na lagnat. So, you can have skin rashes, mga pinpoints yun, petechiae, kung tawagin namin. Ngayon, this is dengue without warning signs. Mag-ingat tayo sa warning signs, katulad ng persistent vomiting, hirap ka ng huminga, you feel drowsy, o kaya naman bumabagsak yung blood pressure, pag kinuha yung platelet count, bumababa, tapos nagkakaroon ng kasi this may be sign of bleeding. Kasi pwede magdugo ilong mo, gilagid, at sa iba pang parte ng katawan. Ito naman po sir kasi gusto ko lang din po malaman, nabanggit niyo po kanina yung sa leptospirosis nga po. Tapos sabi niya po 10 days after po lumalabas yung mga symptoms. Para naman po siguro kasi may mga iba po tayong mga kababayan na kumbaga wala po silang choice at napapalusong po sila sa baha. Ano naman po yung mga first aid kumbaga na measures na kailangan po nila or pwede nilang gawin para syempre maiwasan na nga po dahil may 10 days nga po bago lumabas yung mga symptoms ng sakit. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yung baha, nandyan yung daga, basura, daga, pagbaha. Ngayon, di ba, hindi umuulan ngayon. Dapat masinop tayo sa basura. Kasi pag hindi natin na-control yung mga dagang yan, babalikan tayo niyan. O halimbawa, bumaha na, umiwas tayo. Halimbawa, paano? So tayo ng boots siguro, bota. Kaya gumamit tayo ng tulay. Kaya naman, wag tayo magbababad masyado sa baha. O kaya naman, wag tayo mag-shorts. Parang sa gano'n, kahit yung pantalon, maging pananggalang. Yung mga bata, wag lalangoy-langoy. Kasi pwedeng pumasok yun sa manipis na lining ng ating mata at saka bibig. At kung magkakaroon na ng lagnat, pumunta tayo kagad sa ospital sapagkat may antibiotic na pwedeng ibigay. Asek, gusto ko lang din malaman kasi maraming mga tao na matitigas pa rin ang ulo talaga sa baha tuwing tag-ulan. Hindi ata nila alam kung gaano kadelikado ang leptospirosis. Kasi delikado rin po ba ito ng dengue fever na maaari pong ikamatay ng isang pasyente? Mas delikado ang leptospirosis. Katunayan, as of June 8, sa 485 na nai-report sa buong bansa, 37 namatay. Ikumpara mo yan sa dengue na kung saan 42,207, 193 namatay. Wala pang 1% na mamatay sa dengue. Pero sa leptospirosis, hanggang 7% pwedeng ganun karami ang mamatay. Wow. Pero curable naman na itong leptospirosis. Kung once maaagapan natin. Maagapan. So, alam mo, pag nanilaw na yung balat nyo na mula 5 araw at hindi kayo nagpatingin, delikado kasi maaari kayong mamatay at yung magkaroon kayo ng acute renal failure na tinatawag at kung hindi kayo mabibigyan ng dialysis, yun na ikamamatay ng Pero Asik, pasyente. i-clear lang po natin kasi 'di ba sinasabi nila sa leptospirosis kapag may open wound ka lang. What if contaminated yung water, may ihi ng daga, pero wala naman po kayong open wound, pero sumabak po kayo sa baha. Positive pa rin po kayo sa leptospirosis. Chances are hindi. Kaya nga hindi naman lahat ng lumusong sa baha magkaka-leptospirosis. Kasi no way na makakapasok yung bacteria Okay. kung intact yung skin. Okay. There should always be a break, Mhm. a wound, a scratch. Kaya nga pag... Kahit Scratch lang yun. Patapon. Yes, kasi any break sa skin. That's why nga, huwag ka masyado magbababad sa baha kasi lalambot yung balat mo, magagasgas siya ang kalaunan, tapos papasok doon yung bacteria. O kaya meron kang alipunga.
doon din pa rin Pwede rin pumasok yung pumasok. bacteria. Ito po sir, alam naman po natin na talagang ang DOH talagang tinutugunan nga po yung mga ganitong klaseng mga sakit katulad ng dengue at leptospirosis para na rin po maagapan ng ating mga kababayan. Sino naman po yung mga ahensya, kumbaga nakatuwang po ninyo na gumagawa rin ng paraan para maagapan to at masolusyonan din? Naku na, ipagmamalaki namin yan. Halimbawa sa dengue, DOST, yung OL trap nga nila, para na sa ganun, mahuli natin yung mga kitikiti at malaman natin kung saang mga lugar dumarami ang dengue, malaking tulong yan. Sa DepEd, sapagkat alam mo naman yung mga mag-aaral ay kailangan mabigyan ng tamang impormasyon. Kaya yan nakakatulong. Yung natututunan nila sa paaralan, nadadala nila sa kanilang mga tahanan. DILG, sapagkat katuwang natin ang pamalaang lokal. So Sandro, ang dami natin natutunan today about leptospirosis and dengue fever. Alam na rin natin kung paano makakaiwas at yung mga dapat natin gawin tulad na lamang nung 4 o'clock habit. Ito yung stop, look, and listen. Pero dumako naman tayo sa kanilang 115 founding anniversary. Celebration today. Yes, Asek, kamusta naman po yung mga lineup of activities po ninyo? May simple kaming ceremony at kami ay sabik na sa pagdalo ng ating Pangulo. Ito'y pasasalamat natin sa ating Pangulo at sa bayan sa pagtaguyod po ninyo sa Department of Health sa nakalipas na 115 Wow. years. So congratulations. Congratulations. At I'm marami sure- pa kaming ipapangako sa taong bayan. At aming kalihim, Secretary Ona, ay may mga i-announce na mga future directions ng Department of Health. Ano pa ang pwedeng asahan Yes. ninyo sa amin? At gusto natin malaman, Sandro, kung meron pa rin bang Dance of Health. Yes, alam naman po natin nangyayari. na kayo po Ayun ang ang Pilipinas sikat na Go sikat. for Health namin. 4 yun eh. Go sigla, sayaw tayo, exercise. Go sustansya, eat right. Go smoke free, do not smoke. At go slow sa tagay. Bawas siyempre ng inumin dahil alam naman natin ang Oo, alak lalo ay na masama meron sa tayong kalusugan. drinking under the influence Yes, meron na nga. So yun, yung batas na nga kaya po. makakatulong tayo doon. Pero ito So, mga programa po na naka-line up niyo po for today, is this open to the public? Pwede po ba silang dumalo dito at makisama po sa mga pangyayaring magaganap ngayong araw? Pagbigyan nyo na kami sa Department of Health, magsasaya kami, pero asahan nyo po na ang pagsasayang to ay mapaparating po sa inyo sa pamamagitan ng PTV4. Yes. So, rin natin yung mga programa at plano ng Department of Health. So, Asek, do you have any last message to our viewers? Okay. The public is invited mamaya after lunch kasi meron kaming whole day activities. Pangkalusugan talaga. Happy birthday muli sa amin. Happy birthday! And of course, congratulations again to Department of Health. Naway, we wish you all the best, lalo na sa inyong mga programa at proyekto. Sana po lahat yan for sure magiging successful. And of course, lagi natin tandaan, 4 o'clock habit, stop, look, and listen.